Kasikin, isa pong magandang araw na naman po sa ating lahat. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi na po ng mga impormasyon patungkol po sa pag-alaga ng mga Oriental breed, Shamu Asil at Basilan. Oriental breed po ng North Cebu, Ken Montesilio po. Ayan, so Kasikin, welcome na naman po sa ating YouTube channel, and of course, you are always watching po Chikin Namnams TV. Ayan, so medyo natagalan naman po tayo mga Kasikin as usual, no? So sa lahat ng mga nakasubaybay po sa ating mga supporters, again, maraming pong salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood po ng aming mga video. At yun nga, ayan, 5,000 subscriber na po tayo mga Kasikin. Maraming pong salamat sa inyo sa mga sulit po ninyong suporta. So bago tayo magsimula po sa ating content ngayon mga Kasikin, special shoutout muna tayo. So shoutout nga pala kay Sir Erwin Nasol Milarpes from Canada. Ayun, umabot po pala yung mga video natin doon sa ibang bansa. So mag-ingat ka dyan palagi Kasikin. And shoutout din kay Fire Officer Cedric Cortez from Albay. Ayan. And also we have shoutout kay Sir Divine Villapando. And then sa ating Kasikin from Zambales, sulit Kasikin natin na si Sir Robert Garcia Nista Marley. Shoutout sa iyo Kasikin. And then we also have Provinciano TV from Bohol po. Shoutout sa iyo. And then we have Halil Sultan. So maraming salamat po sa suporta at patuloy na panonood po sa ating mga video. Bali, for today's video mga Kasikin, ay update ko po kayo sa atin pong mga asil, sapagkat previous vlog po ay na-mention namin yun pong mga pares din natin na mga asil, at sa kasalukuyan meron natin mga asil po na nangitlog. Unfortunately, yung ipinaris natin, yung kwadro natin na si King Jude, si Mara Clara, si Sarah, ayun ay on hold muna natin sapagkat may masamang nangyari po sa ating mga pulit. So maya-maya po ay malalaman nyo. So ngayon ay ipapakita ko na lang po sa inyo yun pong mga ongoing natin na mga breed na mga asil at saka Shamu at yung mga itlog po nila. So mauna na tayo dito mga Kasikin. Ayan. So nandito, no, I think nakita nyo na ito mga Kasikin. So meron na pala sila mga pangalan yung mga Shamu natin lahat. So ito nga pala si Sunadi mga Kasikin, yung pinakamalaki sa magkapatid. Ayan. At yung kapares niya, siyempre si Orpheus. So huwag na natin pasukin, dito lang tayo sa gilid. Sa ngayon ay, ayan, umabot na po ng 2, 4, 6, 8, 9. 9 na itlog. No? So we are hoping po a positive result po mga Kasikin. Sorry po, blurred po kasi ang focus nito ay yung kawayan dito sa labas. So okay na lang natin mga Kasikin para makita nyo. So ayan, ito po si Orpheus, ating dumpo po na Goldie, at saka si Sunadi, ang ating dumpo po na malay na hinahin, no? Sobrang laki po niyan mga Kasikin. So ayan, nandyan po yung mga itlog niya lahat, no? So sigurado po tayong may laman po yung mga itlog niya sapagkat everyday po hinahandbreed natin. Sa tuwing pinapakain natin sila ay hinahandbreed din natin, no? At saka si Orpheus din, ang lakas din kumasta. Dito rin sa pangalawang breeding pin natin, ayan, kung napansin nyo, nandito na si King Jude. So iba na po yung kapares ng mga Kasikin sapagkat again, meron pong masamang nangyari doon sa ating mga pullets. Bali, ang pinares natin sa kanya, ayan po si Moira, kapatid po ito ni Tibo at saka ni Baki, yung pong ating tabas po at saka lasak ba yung lakton sa inyo mga Kasikin. Ayan. So nandyan po si King Jude, oh. Sobrang ganda. So sa tingin ko mas lalo siyang lumaki mga Kasikin, kaya siguro na disgrasya yung iba natin mga inahin na nandun po sa kabila nating Lidington. At dito rin, finally mga Kasikin, ayan, nandito na po ang ating pangmalakasang dumpo kanawayon na si Azuma Jr. At syempre pinaris natin sa kanya si Hanabi, ayan, at saka si Hinata na sobrang malapit na talaga nila mag-itlog mga Kasikin. Okay, so everyday din po ay hinahandbreed natin, kagaya po nito ipapakita namin sa inyo. Okay, sukin natin sila mga Kasikin, no? Para sure po tayo na may laman po talaga si Hanabi yung kanyang mga itlog. Ayan po. Okay. Sobrang bilis na talaga mga stand itong si Azuma Jr. natin mga Kasikin. Ayan. So in-alternate natin. In the morning, si Hanabi at saka in the afternoon naman, si Hinata. So yun po yung mukha nila mga Kasikin.
Tingnan ng malapitan. Ayan po si Hinata, kapatid po ni Hanabi mga kasikin. So medyo malalaki na po yung kanilang mga puwitan. Tingnan po maybe the day or maybe the day after next day mga kasikin ay mamisa na po, or mamisa naman, I mean mangitog na po sila. At dito rin sa atin nga palang member, nandito nga pala si Corinay. So si Corinay mga kasikin, isa yung kauna nating pinaris doon kay Azuma, at yung kanyang mga itlog ay pinalimliman na natin doon po sa ating basilan. So sa tingin ko, the next day rin po ay mamisa na po yun. At siya po ay almost ready to breed na. So kaya siya yung isunod natin dyan kay King Jude. Mag-breed na po tayo ng Shamo at saka asil na honey. So dito rin, wala na dito si Orion mga kasiken. Kinuha na natin sapagkat naglumlum na rin dito si yan. Siya po si Kushina. Ayan. So si Corinay and then si Kushina. Ayan. So si Kushina mga kasiken ay sa kasalukuyan meron po siyang, ayan, madami-dami rin po yung kaya ng itlog na 2, 4, 6, 8, 11, but we're not sure po kung meron bang laman ng lahat, but hopefully positive lang po. So by next week ay mamisa na rin po yan, okay? And then papaliguan ka agad para syempre ma-breed ka agad, no? Okay. So yan po. Syempre hindi po kompleto yung mga breeding natin kung hindi po nyo makita yung mga asil natin doon, no, na mga naitlog na. So kaya puntahan din natin at papakita ko na rin po sa inyo yung update po sa anak ni King Jude dahil sobrang laki na po. At yung pong mga kasunod na mga sisiyo po, unfortunately namatay po kasi tinuka yung ulo. So may basilan doon na sobra pong maldita, tinuka niya, kinain po yung laman ng kanyang ulo ng ating mga kasunod po sa kaunang anak na ni King Jude. So yun, samahan niyo po ako. Tingnan natin doon mga kasiket. Yan, so kasikin nandito na pala tayo, no? So dito tayo, wala na pong madaanan dyan. So kaya dito tayo, okay. Ayan. So ito po yung na-mention ko mga kasikin. Ayan, Sarah, si Mara at si Clara. Ayan, kinuha natin si King Jude. Unfortunately po, yung kanilang mga pitan mga kasikin, ayan, lumabas po sa amin, tinatawag yung butbut. Ayan, nakita nyo po yung likuran. So hindi ko alam kung magsusurvive po. Sila pong dalawa yung natamaan, si Sarah at saka si Clara. Si Mara kasi hindi pa yung nagpapakasta. So yan po ang nangyari. Ang duda ko talaga kasi ay sa sobrang laki po talaga ng ating broodcock, no? Kaya we're hoping na makarecover po sila. Hindi rin sila makarecover mga kasiken ay siguro ibibenta na lang natin sila ng per kilo, no? So dahil every Tuesday meron pang auction market na lapit lang dito sa amin. Ayan, panghinayang. So very sad story po talaga itong nangyari sa ating mga asil. Dito rin yung pinaris natin kay Megatron mga kasiken, no? So nandito po si Ivana at saka si Mona. Si Mona po at sa kasalukuyan po, ayan, nagsimula na pong mangitlog. May isa na, so that's really good. So isang pugad lang ngayong gagamitin natin sa kanila, bahala na sila mag. And then nandito rin pala, nakahanda na po itong ating kapaliguan na lang natin. So ito po yung ating main po na silbus, no? So hintayin na lang po natin na matapos, or shall we say magkaroon tayo ng oras sa paliguan natin at magkaroon ng bakanting breeding pen kasi ipapares natin dyan para pure blues na talaga si Baki na mga kasiken. Sa tingin ko si Baki ay marunong ng mga style. Dito nga pala meron tayong isang basilan dito. So ito po yung last of spring ni Basilio na itim mga kasiken. Hindi last, but ito po yung itinira ko. So yung mga iba ay yun, bininta na natin at yan, nasa 7 months old po. So malaki din. So hindi po siya muff mga kasikin o may bungot, at again tinira lang natin sapagkat yung kulay po, no? So kahawig ni Basilio. Kaya yung tawag natin sa kanya ay si Basha mga kasikin, no? From Basilio Basha, okay? So meet Basha mga kasikin. So tuloy tayo, meron din tayo dito isang asil na nagdadalaga na. Yung blues pa rin mga kasikin, but ayan, hindi pa nagpapakasta kasi nga medyo bata pa, 6 months pa yan eh. So, ayan, hintay lang natin ng tamang oras. And dito rin, may isa tayong stag nga pala dito ng asil. Ayan, no? So, blues din mga kasikin. So, anak po ito ng pinakita ko sa inyo na blues. And for auto ito, kung gusto nyo, pwede nyo po itong kunin mga kasikin, no? So, nasa
2.5 lang po yung out ko dito sa kanya. Ayan. So, magpatuloy tayo mga kasikin. Dito na tayo. So, ito nga pala, tinawag ko po itong Supremo. Si itim, no? So, si Supremo, siya po yung pinaros natin sa ating main hassle po na si Regine. So, sa kasalukuyan, ayan, meron na silang 2, 4, 6, 6 po. Ayan, may ipot kukunin natin mga kasikin. So, of course, ayusin pa natin ito sapagkat ang main purpose po natin dito is temporary para dito po siya talaga sa monitor. So, 6 na. And then, usually po yung maximum egg po niya is nasa around 9 to 10 eggs. So, malapit na po siyang matapos mga kasikin. So, si Supremo ay ihanda natin na naman sa iba na naman po nating asil na inahin. Sapagkat meron din tayong dalawang asil na mga inahin doon. Pulits pa mga kasikin. So, pinangalanan natin silang si Morissette at saka si, kalimutan ko yung isang pangalan niya. Yung mga senior yung kinuha natin. So, dito nga pala mga kasikin, no? Ayan. So, tingnan nyo po ng mabuti. Yan na po yung anak ni King Jude. Sobrang laki na, no? Dito, yung kasunod niya. Ayan, nasira po yung ulo. Kasi nga tinuka ng isang basilan natin na inahin. So, yung dalawang itim, mga basilan po yan. But hindi po yan nabinta mga kasikin. Sapagkat, ayan, ay kapansanan po sila. So, siguro per kilo lang po yung gagawin or bintahan natin sa kanila. So, kukunin natin yung mga anak ni King Jude mga kasikin, no, para makita nyo ng malapitan. So, kasikin, ito na po yung anak ko ni King Jude, no? So, medyo malaki na talaga at yung kulay. Yan, parang kanawayon, pero talisayin po ito mga kasikin. Ayan, confirm talaga, stag talaga siya mga kasikin, di ba? Ang ganda po. Okay? So, ayan. At yung pangalawa, yung kasunod niya, nandito rin. Pero sa na-mention ko po, ayan po, tinuka po yung ulo. So, basag po yung ulo mga kasikin, no? Ayan, so, another stag na pala ito mga kasikin, na hini din. Ayan. But sana hini nga talaga ito mga kasikin, no? Nagmana po sa ama. So, ayan po, nasira po yung ulo, no? Butas yung ulo. Ayan. Kawawa. But, ayan, nag-survive pa naman mga kasikin. So, ayan, pangalawa. And then dito sa unahan mga kasiken, ayan, nandito rin po yung third batch po. Bali, pangatlong kasunod po na ang anak po ni Judy. Kaya pasukin natin mga kasiken. So, ayan. Ayan. So, yung mga brown mga kasiken, syempre anak po yan ang ating mga tsokolate na basilan. Yung abuhin, ayan po, asil po yan. At yung mga off color, bali 5 po yung asil dito mga kasikin. So yung isang basilan, ayan. So sa tingin ko matamlay, merong sakit siguro mga kasikin. At meron mang gamot yung nilagay natin dito. But yun pa rin organic po na gamot. So ayan po. Ayan, malaki na po yun. Ayan, 3 weeks old na mga asil. Kasunod po ito sa kauno ng anak ni King Jude mga kasikin. Kaya, yung kauno ng anak po, dahil magkakula lang sila ni King Jude, ay syempre, papalanganan natin ng King Jude Jr. Di ba mga kasikin? So, ayun na po yung mga asil natin ng mga pasisiw, no? And then, meron pang kasunod, okay? Ayan, kaya dito na tayo mga kasikin sa atin pong asil na si Tibo at saka si Baki. So, ito na po si Baki mga kasikin. Sobrang laki na, sobrang ganda na po mga. Hindi ba natin ito napaliguan na purga? Kaya, before natin siya i-breed, ay papaliguan natin na purga. So, iparis natin ito sa ating main po na inahin na blues, okay? So, ayan. Sobrang laki na po nito. Sobrang ganda mga kasikin, no? So, ubos na tayo ngayon katapat. Siyempre, hindi rin naman ko patalo si Tibo. So, yung isa mga kasiken, sa tingin ko si Clara. Anak Clara si Mara po. So, yun po, hindi po na disgrasya doon. Siya po yung ipaparis natin para magkaroon tayo ng ganitong kulay. Sobrang ganda rin mga kasiken, no? Ayan, so, main natin mga broodcock soon. Ayan. So, nakita niyo po yung update po sa ating manukan. So, medyo natagalan na po tayo sa pag-update po natin mga basilan sa ating susunod na content. Yung mga basilan naman natin mga kasiki, no? At bago tayo magtatapos, puntahan muna natin yung dalawa nating pulit po na kasi si Morissette at saka si Clarice po yung isa. Hayang puntahan natin sapagkat sila po yung isusunod natin na i-breed kapag ready to breed na rin po sila. Yung hinawakan natin sila or
binuhat. Binuhat pala. So, medyo mabigat na sila mga kasiken, but again, they are not yet ready to breed. So, maghintay lang po tayo ng mga 1 o hanggang 2 buwan. Ready to breed na sila. Kaya, ayun, hindi tayo magpatumbik-tumbik pa. Puntahan na natin mga kasiken. And so, nandito na tayo sa ating third area mga kasiken, no? So, ito nga pala. Ayan. So, yung itim po, siya po si Clarice at saka si Morissette mga kasiken. Ayan. So, abuhin po yung si Morissette, no? So, medyo maganda na po yung kanilang mga tawan. But again, hindi pa po sila ready to breed. Dito pala sa ikatong kulungan mga kasiken, meron pala tayo ditong Shamo na talagang nagpapakasta na. Unfortunately po, nakikita nyo doon, yan po si Orion. So kapag tinitipon natin ito ay talagang pinapalo po nila mga kasiken, pinapalo po ni Orion, sinasaktan, kaya hindi na lang natin breed. Ayan, tingnan nyo mga kasiken, no? Talagang nagpapakasta na po ito. Yung isa malapit na rin. Sa katunayan nga, umitlog na po yan mga kasiken, yung itlog niya nandito sa labas. Ayan po, yung 3 itlog niya. Ayan. So, yun po ang main problem natin. So, kaya pwede rin sa orpheus yung ipares natin. Dito po nilagay po yung mga higante po natin ng mga 3 months old, no? Doon po malay din po yan, yung dalawa. At yung isa mga kasiken, ayun 3-week roses po yan. Shamo Asil Basilan po yung ulit na yan. So, dito, nandiyan si Orion. At saka yun pong anak ng ating Jutapo Demeter. Ayan. So, kasiken, hanggang dito na lang po ang aming content. Sana po ay nag-enjoy naman kayo at meron na po kayong maganda pong natunan na motivasyon po sa ating pag-alaga. Hanggang dito na lang. See you po sa susunod namin mga upload. God bless!